Annyeonghaseyo sa ating mga IPS aspirants, sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Guys, so kumusta tayong lahat sa ating 27,000 followers sa Facebook? Kumusta tayong lahat guys? So dito ako guys sa labas naglalakad. Oo. Galing ako sa company namin. So habang naglalakad tayo dito guys, si-share ko lang sa inyo yung mga experience ko bago ako nakapunta dito sa South Korea. Oo. Para kahit papaano makakuha na naman ng idea sa ating mga IPS aspirants Yung mga pinagdaanan ko guys bago ako nakapunta dito ay hindi din biro. Sana kahit papaano may ma-inspire naman sa story ko bago ako nakapunta dito. Simulan natin yung nag-aaral ako ng guys. Korean language. Paano ko naipasa yung Korean language. So by the way, ang lamig pala dito guys kasi nag-uulan ng snow dito sa labas. Ito, yung mga puti-puti na dumidikit sa sa jacket ko, mga snow yan. Yan. So simulan natin guys nung nag-aaral pa ako ng Korean language. So guys, kasi before ako nag-aaral ng Korean language, talagang gusto ko na talaga mag-Korea, pupunta ng Korea. Oo. At sa nagtatrabaho ako sa mga araw na yun doon sa mall, sa SM. Doon ako nagtatrabaho. So wala akong pira nun guys. Wala akong pira nun pang enroll sa KLC. Kaya ang ginawa ko nun, nag self-study muna ako ng mga 3 months. Oo. Inaral ko yung Korean language, yung alphabet. So sobrang ganda dito guys. So galingan nyo sa pag-aaral para kayo naman ang nandito sa South Korea. So ayun guys, continue natin. So wala akong pang doon, wala akong pang pa-enroll sa KLC. Oo. So ang ginawa ko, nag self-study muna ako habang nagtatrabaho. At kinabisa ko noon yung alphabet, yung Korean language alphabet, yung 40 characters, ganon. So tuwing sweldo ko guys, kasi may anak na ako, may asawa. Mahirap guys, pag sa Pinas ka nagtatrabaho, sobrang hirap kasi napakaliit ng sahod ko noon. Sahod ko noon every kinsinas 5,000 lang yung malinis sa akin. Kasi may kaltas pa yun, yung mga benefits is pag-ibig ganon. So malinis ko dun 5,000 na lang. So napakahirap pag guys, napakahirap hatiin yung sahod ko. So ginawa ko nun, every sahod ko nag-savings ako ng 500. Hanggang umabot siya ng 7K guys, kasi yung tuition ng KLC na pinag-enrollan ko is 7,000. So hanggang umabot na siya sa grabe guys, ang lamig dito. Umuulan kasi ng snow dito. Napakaganda dito guys. So nung umabot na siya ng 7,500, 7,000 guys, nag-enroll na ako sa KLC, nag-aral na ako sa KLC. So pero nung nag-aaral ako sa KLC guys, marunong na ako magbasa, marunong na ako magbilang, kasi memorize ko na yung Saino at saka native Korean numbers. Marunong na din ako magbasa. So napakalaking blessings din yun, dahil nung nag-aaral ako sa KLC, hindi na ako nahirapan So ayun, nag-aaral ako ng bali 2 months sa KLC habang nagtatrabaho ako. Makahirap din pagsabayin guys ng pag-aaral at saka pagtatrabaho. Trabaho ko noon is pumasok ako ng 9 AM, saka out ko noon is 6 PM. At ang klase ko doon sa KLC namin is 6 PM to 9 PM. So 3 hours. So napaka guys, sobrang pagod na pagod yung katawan ko noon. Monday to Friday yung klase ko, 3 hours. So pag-out ko sa trabaho, maglakad pa ako ng mga kalahating kilometro siguro. Kasi hindi na ako
sumasakay kasi para makatipid na din. So naglakad ako. Ginawa ko yun every Monday to Friday. So ayun, sobrang happy ko nun guys kasi pangarap ko lang noon na mag self study at nakapag-aral ako sa KLC. So ayun, natapos ko yung pag-aaral ko sa KLC sa everyday ko na ginagawa ko na yun. So sobrang hirap guys, hindi madali para sa mga nagtatrabaho dyan na habang nag-aaral. Saludo ako sa inyo guys. So talagang hindi talaga madali guys. So ayun, pagkatapos ko na ipasa yung pagkatapos ko mag-aaral ng 2 months, bali pa guys, matagal pa bago ako nakapag-exam. Umabot pa ng 9 months. Kasi matagal pa kasi ganung registration. So umabot pa ng 9 months bago ako nakapag-exam. Sobrang lamig dito guys. So yung mga company na guys, yung mga building na yan, mga company yan. So tuloy natin guys. So ayun na, may registration na, nakapag-register ako. At sa registration, sobrang kaba ko nun. Kasi pwede tayo sa registration kasi guys, pwede tayo ma-disqualified. So ganun. Ayun, na-approve naman sa awa ng Diyos. So sa 9 months yun guys, bago ako nakapag-exam, sa loob ng 9 months na yun, talagang hindi ko guys, talagang araw-araw ako nag-aaral kasi posibilidad kung maipasa yung exam. Kaya araw-araw talaga ako nag-aaral guys. So yung mga mga reference ko dinadala ko sa sa loob ng trabaho ko para makafocus talaga ako at kahit sa guys, kahit sa jeep nag-aaral ako. Pag dating ko galing trabaho, alas 9 yung out ko sa gabi, nag-aaral pa ako nun. Ang tutulog ako nun alas 12 na ng gabi, tapos gigising pa ang daling araw kasi may trabaho pa. Yes, ayun, ginawan ko lang ng paraan guys. Kahit sa jeep ako papuntang trabaho, nag-aaral ako. Daling araw gumigising ako para mag-mock test. Yan yung mga ginagawa ko guys, paulit-ulit lang Ang ganda dito guys, ang lamig, umuulan na snow. Ayun, dami na snow sa ulo ko. So kayo naman guys, galingan nyo sa pag-aaral para kayo naman nandito. So ayun guys, nakapasok ako sa registration. Dumating na yung araw ng exam ko at sa awa ng Diyos nakapasa ako sa exam guys. Nagbunga lahat yung mga pinaghirapan natin. Kasi sa araw na yun guys, sa time na nag-aaral pa ako, sobrang pagod ko talaga. Kunti lang talaga yung tulong ko guys. Kasi hindi kasi natin nasa utak ko noon guys, hindi ko kasi alam kung ano yung mga lalabas sa exam. Kaya halos lahat sinubukan ko, yung book 1 at saka book 2. Talagang nakabisado ko yan lahat guys. Bago ako naglipat sa ibang mga resources, inuna ko muna yung book 1 at saka book 2, naubos ko lahat yon bago ako naglipat sa ibang resources guys. So dahil porsigido talaga ako guys na may pasa ko yung exam. So ayun, nakapasa ako sa exam guys. 190 yung score ko. Munti ko na ma-perfect dalawa lang yung room ko, isa sa reading at saka isa sa listening. So sobrang happy ko nun guys dahil naipasa ko yung exam. So after nun, medical agad. First medical, kasi tatlo kasi yung medical pag magpo-Korea kayo guys. Tatlo yung medical na pagdadaanan nyo. So first medical agad. Hindi pa pala. Pagkatapos ng exam, skills test pa. So bumalik na naman ako ng Maynila para mag-take ng skills test. So ayun, nakapasa tayo sa skills test guys, kahit nilalag na tayo nun. So tas lumabas na yung ranking guys. Lumabas na yung ranking. Out of 8,137 passers, pag number 14 tayo guys. Nirarank nila yun
according to the score sa iyong exam, score sa skills test. Score ko sa exam nun is 190, sa skills test naman is 91.2. Kaya pinagsama yun, kaya bilang dahil sa number 14. So pagkatapos nun guys, first medical, sa awa ng Diyos, wala naman tayong sabit sa medical guys, kasi meron kasi tayong kaibigan na nagka-problema sa medical. So ayun, tumastos siya. Yung medical namin doon sa Cebu is 3,000 lang. Sa kanya umabot na ng 25,000 kasi gumastos siya kasi nagka-problema sa medical. Sa awa ng Diyos, wala naman tayong sabit. So ayun, medical. Tapos noon nakadita na tayo. Tapos nagka-approval tayo nung October. Tapos ayun, na-hired tayo nung guys. Nakapasa pala ako sa exam guys nung June 2024. Oo. At na-hired ako nung December 2024, araw ng Pasko guys. Yan yung pinakamalaking blessings na na-receive ko sa araw na yun sa buong buhay ko. Araw pa ng Pasko guys. So December 2024 talaga guys ako na-hired. December 2024. So sobrang saya ko noon guys. Hindi ko ma-explain yung saya na nararamdaman ko. So ayun, December 2024. So nag-training tayo guys sa DMW 5 days training yun. 5 days training January. Tapos nagre-medical na naman ulit tayo, pangalawang medical natin yun. Tapos ayun, wala namang sabit guys, awa ng Diyos. Wala tayong sabit sa mga medical natin. So ayun, nag-medical tayo uli, pangalawang medical natin guys. So ano pa ba? So flight di ko guys is February 17. Yan yung flight di ko. Pupunta dito sa South Korea. So ngayon nandito na ako guys. So sobrang saya ko kasi lahat ng mga pagod ko, lahat ng mga pinagdaanan ko simula sa pag-aaral ng Korean language, talagang hindi madali guys, pero lahat ng yun ay nasuklian naman ng ito, nandito na ako sa South Korea. Kasi sobrang saya ko nung na-hire ako kasi sa lahat ng mga guys, sobrang dami namin sa roster. Isa ako sa napili nun. Bali, ang hinintay ko lang nun is nasa 1 month lang bago ako na so sa lahat ng ating mga guys, APS aspirants, sana makakahanan nyo ng idea ang istorya ng buhay ko bago ako nakapunta dito sa South Korea. So talagang guys, walang sukuan sa pangarap. Kapag pangarap natin yan, hindi natin susukuan yan Kasi yan din yung mga ginagawa ko guys. So talagang hindi ko sinukuan yung pangarap bago ako nakapunta dito. So ayun, di ba kanina naglalakad tayo guys. So ngayon nandito na tayo sa aking dorm. So ito pala yung dorm ko guys. So kanina naglalakad tayo galing sa company So ayun, sa labas wala nang snow. So kanina umuulan ng snow guys. So ayun guys, yan yung maipayo ko sa lahat sa mga nangangarap na makapag-Korea din. Huwag lang kayo mawalan ng pag-asa guys. O gawin nyo lang yung yung best nyo para sa pag-aaral ng Korean language. So, huwag tayo susuko agad guys pag nahihirapan tayo kasi ganyan talaga. Walang madali na pangarap guys. O lahat pinaghirapan lang yan. So tulad ko guys, hindi ko sinukuan yung pangarap ko, hindi ako sumusuko kahit sobrang sobrang pagod na, sobrang bigat na, hindi ako sumusuko guys. Kaya ayun, ito,
may napapala ako sa awa ng Panginoon. Lahat ng mga paghihirap mo na yan guys, lahat ng pagod nyo ngayon ay magbubunga din yan. Susuklian din yan guys. So basta wag lang natin kalimutan yung Panginoon na isabay sa mga pangarap natin. Matuto tayong tumawag sa Kanya dahil wala tayong magagawa guys kung wala ang tulong ng Panginoon. So ngayon nandito na ako guys. Nagtatrabaho na ako dito sa South Korea. Sobrang sarap ng buhay ko dito kasi binigyan ako ng Panginoon na isang napakagandang company. Araw-araw mayroong OT. Kasi pasok namin dito guys ay hindi 8 hours, 12 hours every day. Halimbawa, pasok ko is 8 to 8 palagi. Alas 8 ng umaga, mag-out ng alas 8 ng gabi. So 12 hours palagi. So every day meron kaming OT dito guys. At ang kagandahan pa nun guys is libre lahat. Itong dorm ko na to guys. Itong dorm ko, napakaganda itong dorm ko. Libre to lahat guys. Tubig, kuryente, pati yung pagkain namin guys dun sa company. Libre lahat. So malaki pa yung sahod, libre pa lahat. So napakaswerte natin guys. So dahil hindi lahat kasi dito malaki yung sahod guys. Yung iba 8 hours lang yung duty, tapos minimum lang sila, tapos hindi pa libre yung pagkain at saka bahay nila. So napakaswerte natin guys. So isang patunay na kapag sinama natin ang Panginoon sa pangarap natin, hindi niya tayo pababayaan. Lagi siyang nandyan para sa atin. Ngayon nagtatrabaho na ako dito. Sana kayo naman ang nandito soon, basta hindi nyo lang susukuan yung pangarap nyo. Hindi talaga madali ang exam guys. Kaya dapat natin paghandaan yun ng mabuti dahil yun ang isang susi, first step na makapunta kayo dito. Yung skill test na yan guys, pagkatapos ng exam, napakadali lang yan. Ang mahirap man talaga yung exam, pero napakadali lang ng exam guys pag pinaghandaan mo talaga. Tapusin mo yung book 1 at saka book 2 at mag-mock test ka everyday. Pag nagawa mo yun, pag natapos mo na yun, papasa ka na yun. So sa ating mga FPS aspirants guys, wish ko ngayong taon na ito 2025 matutupad naman yung mga pangarap mo. Yung mga pangarap niyo naman ang matupad at kayo naman ang dito sa South Korea. Dito pala ako sa Gyeonggi-do, South Korea guys, sa Waso. So napakaganda dito sa lugar ko, kaya sobrang laking blessings na binigay sa atin ng Panginoon. So ayun lang guys, sana nakuhanan niyo ng idea kahit paano yung istorya ng buhay ko bago ako nakapunta dito sa South Korea. So ayun lang, this is Ryan in South Korea. Annyeong higeseo.